At dahil palapit na nga ang Kapaskuhan at syempre palapit na rin ang pagpasok ng 2024, hindi nawawala ang masarap na kakanin na bibingkang malagkit o ang tawag ng iba ay biko na may matamis na latik sa ibabaw. Kaya naman gagawa tayo niyan. Pero bago yan, i-unbox ko muna tong in-order ko mga manay. Talagang every year talaga gusto ko meron akong nabibiling gamit para sa sarili ko kasi unang-una hindi siya luho para sa akin kasi para sa akin investment to dahil nagagamit ko sa pagbablog lalo na sa pagturo ng mga iba't ibang recipe na pinapakita ko sa inyo. So eto nga, ayan meron ako ritong in-order na non-stick pan. Pakita ko sa inyo mga manay. Ayan, napakasulit nito mga manay at napakamura. Lalo na kung ang mga niluluto ninyo, maraming nanonood sa akin ng mga viewers natin na ayun nga, tinatanong nila yung mga non-stick pan na gamit ko. So, eto mga ginagamit ko na to ay malaking tulong kasi hindi ako nahihirapan maghalo. At the same time, lalo na kapag pangbenta, talagang sulit na sulit kasi walang dumidikit. Then, meron ako ritong sauce pot. Ayan. So, syempre nakikita nyo naman, di ba, ang kulay nito ay cream na may pagka-team kahoy. Meron siyang care card. O, di ba, pa-care card pa tayo. Dahil excited na ako. Buti nga humabol dito sa aking lulutuin. Dahil sabi ko, itatry ko nga kung talagang hindi didikit. Kasi nakita ko yung price niya, napakasulit. Hindi masakit sa bulsa mga mami. Kaya maganda siyang pangregalo this Christmas. Tapos mat yung kanyang labas. Napaka-komportabling hawakan. At hindi siya yung sobrang bigat na nakakangalay. Then, itong ating non-stick pan, sabi ko, i-unbox ko na bago muna ako magluto ng ating bibingkang malagkit para naman makita ko talaga kung walang didikit. Ang ganda nito kasi may pagka-team kahoy and puti. Then, yung kanyang handle mga manay, may pagka-rubbery siya. Tapos, ang gaang lang, hindi siya yung sobrang bigat na nakakangalay hawakan. So, pwede na tayo mag-start. Unahin ko tong ating sauce pot. So, bali dito ako magsasaing ng ating malagkit na bigas. Yung malagkit na bigas ko ay 1 kilo, mga manay. Tapos, huhugasan natin to. Depende po sa labo. Kapag marumi pa yung pinagugasan, hugasan pa ulit natin. So, bali nakatatlong hugas ako rito sa aking malagkit na bigas. Isasaing natin to ng normal na gaya ng pagsasaing ng kanin. Then, nagsabaw ako ng pangalawang piga ng niyog at isasalang ko na to sa aking kalan. Ang ganda niya oh. Nakakasyala mga manay. So, lutuin natin to. Tapos, hintay lang natin ng mga ilang minuto. Yung normal lang na pagsasaing ng bigas mga manay. Then, makalipas nga ang ilang minuto na aking pagluluto ng ating malagkit na bigas. Ayan oh. So, hahagurin ko to hanggang ilalim mga manay para ipakita sa inyo na wow, natutong yung ating malagkit pero yung ilalim as in walang dumidikit. Ang kinis oh. O di ba, pwede na ulit magsaing or magluto dito sa ating sauce pot ng panibagong lulutuin. Pero dahil okay na to, naglagay ako rito ng 1/3 cup ng white sugar, then 3/4 cup ng pangalawang piga ng niyog. So hahaluin lang natin, dito na ako magluluto mga manay ng ating malagkit. Hindi ko na siya nilipat sa iba pang pan kasi maluwag naman to. At yung 1 kilo, kita nyo naman oh, kayang-kaya naman haluin. At ito kasi yung gustong-gusto ko talaga kahit sa sinaing, yung may tutong. Ayan, napakasarap nito sa biko. So lutuin lang natin to ng mga at least 10 minutes sa katamtamang apoy lamang. Then, ang gagawin natin kapag okay na, ayan, haluin lang ng haluin hanggang ilalim para po masipsip niya yung gata na nilagay natin. So, kung ang gagamitin nyo po mga manay ay yung nasa in-can na coconut milk, pwedeng-pwede po yun. Kasi may mga viewers tayo na walang fresh na coconut na nabibili sa lugar nila. So, pwede po yung mga nasa in-can. So, pagkalipas ng 10 minutes, ayan, kita ninyo kumikintab na yung ating malagkit, nasipsip na yung ating gata na nilagay. So, dito pwede na natin tong hanguin. Tapos, ilalagay na po natin sa bilao. So, pwede nyo gamitin na yung mga pan ninyo or tray nyo na meron kayo dyan sa bahay kung wala kayong bilao mga manay. Nagsapin lang ako ng dahon ng saging kasi yung aroma ng dahon ng saging nakakadagdag ng bango yan sa ating kakanin. Tapos, kung meron din kayong mabilhan na pandan leaves, ayun, walang dumikit talaga. Ang linis, di ba? Pwedeng-pwede nyo po yun itry. So, nakakatawa talaga yung aking nabili kasi walang dumikit. Ang gandang tignan.
So, ang gagawin ko rito mga manay, ipa-flatten ko lang. I-flat lang natin. So, ang size po ng aking gamit na bilao ay size 16 mga manay. Yung malaking bilao po. So, bibilugin ko lang ng pagganito. Ayan. Pakinisin lang natin. Pantayin natin para po kapag naglagay tayo mamaya ng ating latik, yung minatamis na latik natin, maganda po yung pahid natin mamaya. Pantay kasi yung ibabaw. Then, set aside muna natin to. So, dito naman tayo sa ating non-stick pan. Ayan. Eto, saktong-sakto lang yung laki. Binuksan ko na yung apoy. Tapos, naglagay ako ng 2 cups ng coconut cream. Ito po yung unang piga ng niyog mga manay. So, kung wala kayong fresh na coconut cream, pwede yung nasa incan. Kung ano yung sukat na sinabi ko, ganun din po yung gagamitin ninyo. So, lulutuin natin to sa katamtamang apoy lamang mga manay. Tapos, haluin po natin. Ang gagawin natin dito ay wag nyo pong iiwanan kasi masusunog yung ilalim. Naglagay lang ako ng konting asin pambalance para hindi nakakaumay. So, halo lamang po ng halo. Hihintayin natin yan na lumapot bago tayo mamaya mag-a-add ng asukal. So, halu-haluin lang natin. Ayan. Tapos napapansin nyo, di ba? Ayan, kumukulo na siya, pero halo pa rin tayo ng halo. Then, kapag nakikita ninyo na unti-unti na siyang nabubuo gaya nito, malapot na, no? So, lulutuin ko pa to. Ang inabot ng pagluluto ko rito mga manay sa paghahalo, mga 12 minutes. Sa medium heat lamang po ng apoy, wag pong malakas. So, kapag ganito na yung kanyang, ayan o, yung kanyang texture mga manay, palapot na siya ng palapot. Malapit na tayong maglagay ng ating asukal. So, pwede rin po yung maskubado, asukal na pula, pwede rin po yung asukal na bao, yung panutsa na ginagamit ko. So, ang pagluluto po talaga nito, marami ang hindi nakakakuha ng tama kasi minamadali. Wag po natin mamadaliin. So, maglalagay na tayo rito ng 1 cup ng pulang asukal o dark brown sugar. Kung ano man yung mga nasabi kong asukal na pwede nyong itry, pwede nyo pong gamitin. Basta yung sukat ay parehas lamang. Pagkatapos natin mailagay yung sugar natin, haluin lang po natin para po magpantay yung kanilang kulay. Then, lulutuin po natin to mula sa pagkakalagay ng ating asukal o orasan nyo po ng 15 minutes. So, 15 minutes nyo pong hahaluin to ng hahaluin hanggang sa magmamantika siya. May kita nyo po yan na parang nagmamantika na yung ating gata. So, wag kayong magmadali mga manay na matapos kagad. Kasi kapag minadali nyo, yan, malabnaw pa to. Pag nilagay nyo kagad dun sa inyong malagkit, may tendency na matunaw. Parang ano siya, nagiging matubig pa yung ating pang toppings sa ating kakanin. So, kailangan hihintayin po natin na yan po ay lalapot pa ng lalapot. So, ganito yung gagawin ninyo. Itataas nyo yung spatula ninyo, yan. Tapos, hintayin nyo na lumapot gaya nito. So, eto, malapit na to mga manay. Konting-konti pa. So, basta mula ng pagkalagay ko ng asukal, mag-timer na kayo ng 15 minutes. So, eto ilang minuto na lang to. Tapos, okay na to. Hahanguin na natin to dito sa ating pinaglulutuan. At the same time, nakita nyo ba kung gaano kaganda itong aking non-stick pan na ginagamit? As in, walang dumidikit, oh. So, kahit anong halo ko, napakasarap magluto kasi magaang. Then, pagkalipas ng ilang minuto, pag ganito na po yung texture, mga manay, ano, kapag hinahalo ninyo ay talagang nabubuo na siya, ay pwedeng-pwede na natin tong hanguin at mapapansin nyo yung gilid na naglalangis na. So, pwede na natin tong hanguin sa ating kalan. So, after 15 minutes na aking pagluluto ng ating minatamis na latek o yung ating sauce, pang topping natin, ayan, dahan-dahan nating ilagay at kita nyo naman yung ating non-stick pan. Pupunasan na lang to, tas pwede na ulit lutuan. Napakaganda. Then, i-spread po natin kagad ng mabilis sa ating kakanin, sa ating malagkit. So, kailangan ipahid nyo po kagad ng mabilis kasi yan ay magsiset kagad. Ganyan lang kadali mga manay. Basta ang technique, hihintayin nyo po yung pinakalas na parang nagmamantika na or naglalangis na yung ating gata.
na nilagay. So kapag nakita ninyo na nagmamantika na tas nagbubuo na yung ating latik, ayun, luto na po yun. So pwede na natin yun hanguin. So napakahirap talagang ma-achieve to mga manay. Ang dami nang nagtatry, pumapalpak daw sila. Basta sundin nyo lamang po yung procedure na sinabi ko, hindi po kayo magkakamali. So kung mapapansin nyo, yung aking nilagay na minatamis na latik, ayan o, nag-set kagad at pwede na natin tong i-slice agad-agad. Tapos pwede na natin ipambenta. Kaya magandang pagkakitaan to this year mga manay kasi di ba sabi nga tuwing bagong taon or sasapit ang bagong taon kailangan meron daw tayong kakanin sa mesa para daw buklod-buklod ang pamilya tapos matamis para daw sweet. O sana ganon. Sana all. So ayan mga manay, nakapag-cut na ako. Naluto na rin natin ang masarap at madaling sundan na bibingkang malagkit o kung ano man ang tawag nyo kung biko na may matamis na latik sa ibabaw. Go! So magkita-kita po ulit tayo sa susunod mga manay. Sana po ay nagustuhan nyo itong aking panibagong recipe. Hindi na to panibago kasi ang dami ko ng video neto mga manay. Sabi nga, try and try, di ba? Iba't ibang technique para mas lalong mag-level up yung ating kakanin at the same time, mas lalo tayong nakakakita ng mga panibagong idea kung paano mas mapapadali at mapapasarap yung ating mga pagkain na ihahain natin sa ating pamilya. O ayan o. So itong bilao na to mga manay ay pwedeng makakain ang 35 katao. Basta yung slice, siyempre yung saktong slice lang mga manay para naman magkasya. Pero para sa akin, kita nyo naman. Mauubos ko na kagad yung isang slice. At para dun sa aking ginamit na non-stick pan at sauce pot, ilalagay ko na lamang po yung link sa aking description box sa baba. Paalam!